Hi everyone! Welcome to the Empath Tarot Guys. Another love reading, timeless and general. Take what resonates lang po. Maybe some part of the reading makaresonate kayo, some part of it hindi. Tingnan natin ngayon kung anong lessons in life, guidance, love life, love connections ang ating mababatid for this reading. Again, this is collective and general, so take what resonates lang po. Okay, tingnan natin kung anong energies na naman ngayon ang ating mababatid. Okay. Spirit guides, send me messages. Any lessons you would like to share? Mga gabay, love connections, anything about love, relationship, guidance. Okay. Seven of Cups. Four of Pentacles. King of Pentacles. Four of Swords. Six of Pentacles. Ten of Wands. Nine of Wands. Eight of Wands. Wheel of Fortune. Knight of Cups. And Moon. Papatay isa. Bottom of the deck, Eight of Swords. Four of Pentacles. Ano dito? Mas malakas ang energy dito ng mga earth sign and yung mga wands. Each are mga fire sign. So, earth and fire sign. Mas malalakas na energies dito. So, siguro, ang nangyari sa inyo ng person mo, naging mabigat ang naging takbo ng relasyon ninyo. Kasi yung person mo, masyado siyang possessive. No, sa material things, sa money, at maging possessive na rin sa'yo. Kaya mahirap minsan yung mga ganyang possessive kasi sila yung mga mahigpit, sila yung mga hindi, di ba mahirap magtiwala at konting bagay lang or ano lang na maraming pinagseselosan. So ganyan yung mga niyan. Kaya minsan gusto mo syempre 'di ba yung yung person mo sa'yo, pero yung too much being possessive, nakakasakal na yung ganun. Kaya siguro ganun yung nangyari sa'yo. At feeling mo talaga nakastuck ka na lang doon sa person mo na yun. No, parang mahal niyo yung isa't isa, pero nakakasakal yung pagmamahal niya. Ngayon, maaring sobrang bigat na sa'yo. Hindi ka na makahinga doon sa relasyon ninyo. Kasi lahat ng bagay, pagdating sa pera, lahat ng pagdating sa decisions, pagdating sa sa'yo, parang pag selos na agad, makita lang kasama ka, kahit kaibigan mo, yung ganun, di ba, parang it's too much na nakakasakal. Parang lahat na lang ng bagay pinapansin niya o sinisita ka or hindi ka na makapag-decide, wala ka ng sariling Love mo naman yung person na yun. Diba? Kaso lang, ang mas gusto mo sana, maging give and take ang relationship ninyo. Yan. Kala mo nakasta ka na sa kanya. Diba? Ang hirap kasi makagalaw eh. No, parang maaring naghahanap ka ng iba't ibang mga paraan,
mga options na pwedeng gawin para kahit papano makahinga ka, makaluwag-luwag ka doon sa pagsasama ninyong dalawa. Maari dito, inalisan mo siya, lumayo ka muna sa kanya at hindi ka nagparamdam upang sa ganon yung person mo, mapag-isip-isip niya yung mga ginagawa niya sa'yo. As in, total na parang wala siyang mababalitaan tungkol sa'yo para doon magkaroon siya ng time to reflect kung ano yung mga ginagawa niya sa'yo. Mayaman yung person mo eh. Kaya siguro masyado rin siyang possessive. No, mayaman yan eh. Nakala niya siguro, basta ang kailangan mo lang ay yung material na bagay, pero ang mas kailangan mo minsan yung talagang yung care, yung affection, yung harmonious na relationship bukod pa doon sa mga material things. Kaya somehow siguro ang ginawa mo, nilayuan mo yung person mo, nagtago ka muna, hindi ka muna nagparamdam, you make sure na wala siyang mababalitaan tungkol sa'yo. Maaring yun yung option na ginawa mo. To make this person realize kung ano yung mga pagkakamali o pagkukulang niya sa'yo. Then, also to protect yourself. No? Kasi pag minsan, yung mga too much na jealousy na yan, yung nakakasakal na yan, tapos wag naman, no? Pero yung iba kasi nakakapagbuhat ng kamay. Ibig sabihin nakakapanakit na physically. Kaya maybe yun din yung ginawa mo kasi para sa'yo it's too much burden na to take. No, gusto mo mas maging relax na lang, kaya nagpakalayo-layo ka muna. Siguro nagbakasyon ka, isang lugar na hindi niya alam. Hindi niya yung person mo na yan, gagawa yan ng paraan para kontakin ka. Kahit hindi ka nagpaparamdam at parang ginagawa mo talaga yung way para hindi ka matunton, mabibigla ka na lang kasi bigla siyang magme-message sa'yo. Maybe after yung time na nakapagmuni-muni na siya, yan, magkakaroon kayo ng communication. Siguro, gagawa talaga yun ng paraan, aalamin niya sa mga kaibigan mo, sa pamilya mo, at talagang gagawa yan ng way na makausap ka at yun talaga yung mangyayari dito. Doon, maaring ma-realize na niya na it should be a give and take relationship, na maging generous siya, yan. At hindi yung masyadong possessive. Ibig sabihin, yung generosity niya pagdating sa love is yung pagbibigay ng pagpapahalaga sa'yo, yung makikinig siya sa'yo, hindi yung puro siya na lang ang dapat masunod. Yung generosity na yon is for him or her to humble yung sarili niya para andun yung give and take, diba? Yung sharing. Hindi yung puro siya na lang. At talagang susuyuin ka niya kasi love ka naman ng person na to eh. Sobra lang talaga yung pagmamahal niya at ganun lang, medyo mali lang yung way na ipinapakita niya yon. Ngayon, kung magkakaroon kayo ng pagkuusap, diba? Kasi ayaw ka talagang pakawalan ng taong to. At kung gano'n na yung gagawin niya na magkakaroon na kayo ng give and take relationship, maaring na-realize na yung mga pagkakamali niya, no? Magkakaroon kayo na mas maayos. May iba yung ikot ng inyong mundo. Ibig sabihin, mag-iiba yung ihip ng hangin, mas magiging maganda ang kapalaran ninyo, mas magiging maganda ang muli ninyong pagsasama. Kaya, ganun ang mangyayari dito sa connections na to. So, it's being very or too much being possessive, realizing na hindi naman dapat ganun, na dapat nandiyan yung trust, dapat nandiyan yung give and take, dapat hindi one way lang. It's two-way relationship to work things out. At yung tiwala dapat, at saka yung hindi lang basta yung material things, especially dapat yung time. Kasi kung mayaman nga siya, busy siya, binibigay niya sa'yo lahat-lahat ng mga
na mga kailangan at gusto mo, pero yung wala na rin naman yung time sa'yo. Pero kapag ikaw naman gusto mo magkaroon ng time sa kanya or makita ka lang niya na nag-e-enjoy ka with your friends or nagiging jealous na agad siya. Tapos, yun, nasasakal ka na ng husto at marami pang bagay. Maaring na-realize ng taong to na dapat hindi ganon para mas maging matagal pa yung pagsasama ninyo. At maaring magiging okay naman ang lahat kasi nandito si Wheel of Fortune. Ibig sabihin sa inyong relationship, mas magiging maayos at magiging maganda ang takbo ng inyong pagsasama. So, maaring yun din yung natutunan ng person mo na yun. No? Minsan, kailangan talaga ng space and time para ma-realize yung mga bagay-bagay, mga pagkukulang, pagkakamali, kung ano ba dapat i-adjust sa isa't isa, kung ano pang dapat at hindi dapat gawin. Yan. Kaya, tingnan natin ang angel message or guidance para sa inyo. Spirit guide. Choose a new direction. Siguro ito yung para sa person mo. Choose a new direction. Yung direction na mas maayos na pagsasama. Hindi yung direction na kung saan nakakasakal na relasyon. Ngayon, meron ditong get more information. Ito siguro yung gagawin ng person mo rin. Get more information. No, aalamin niya ng gusto. Magre-research yan about you. At kung bakit ba nagiging ganun siya obsess sa'yo. Parang ganun yun no? Yung pagiging possessive niya is obsession na rin no? Pero ito maganda, big happy changes. Kasi magkakaroon na nga talaga ng malaki at maganda at masayang pagbabago sa inyong pagsasama because your person, yung being too much obsessed sa'yo is napalitan na ng, sabihin natin, positive way of showing you his or her love and care. Hindi na yung negative obsession, negative na way na kung saan mas nasasakal ka. Okay, so big happy changes ito para sa inyong dalawa. Just give each other time and space para ma-realize ang mga bagay-bagay. Okay? So, ganun lang minsan. At saka yung maayos na pag-uusap. Okay? So, yun lang po. Lahat naman maayos kapag nag-usap kayo ng heart to heart. Pakinggan ng isa't isa at maging open no, para madaman nyo ng husto ang nararamdaman or yung thoughts and feelings ng isa. To work things out between the two of you. Okay, so yun lang po. Maraming salamat po for watching. Please don't forget to like, share, comment, and subscribe. Follow me on Facebook and TikTok. Have a good day po and God bless.